Alam mo ba na walang frustrated theft sa Pilipinas? Ayon sa Supreme Court sa kaso ng Valenzuela versus People of the Philippines. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Pag-uusapan natin ngayon ang isang landmark case tungkol sa theft o pagnanakaw. Ang Valenzuela versus People of the Philippines na may GR number 160188. Ito ay dinesisyonan noong June 21, 2007. Kung law student ka, bar reviewer, o taong interesado sa batas, kailangan mo itong malaman. Isang information ang sinampal laban kay Aristotel Valenzuela at Juvie dahil sa krimen ng theft. Nangyari ito noong May 19, 1994 at around 4:30 p.m. sa Shoemart. Si Valenzuela ay nakita ng security guard na si Lorenzo Lago habang naglalagay ng mga detergent boxes sa isang pushcart na kinuha ni Calderon o ni Jovie sa labas sa parking area. Pumasok muli si Valenzuela, kumuha ng additional detergent boxes at inilagay muli sa parking area. Inilagay nila sa loob ng taxi ang mga detergent boxes. Nang subukan na nilang umalis, pinigilan sila ng security guard at nahuli habang nagtatangkang tumakas. Ang mga detergent boxes na nagkakalhaga ng 12,090 pesos ay na-recover. Ayon sa desisyon ng Regional Trial Court, guilty ng consummated theft ang dalawang akusado. Sa Court of Appeals naman, ibinigay ang parehong hatol. Guilty pa rin sila ng theft. Nag-file ng petition si Valenzuela. Ang sabi niya, frustrated theft lang daw ang kanyang kaso ayon sa dalawang Court of Appeals decision. Ang People versus Dino at People versus Flores. Ang tanong, may frustrated theft ba sa batas ng Pilipinas? Kailan exactly nagiging consummated theft? Ayon sa Supreme Court, walang frustrated theft sa Pilipinas. Ang theft ay either attempted o consummated. Kapag nakontrol na ang property at may intent to gain, consummated na. Apoderamiento o ang pagkontrol o possession ang basehan. Ang pagkuha at control sa item na kinuha ay sapat na. Hindi kailangang ang nanakaw ay gamitin o mai-dispose ang item ng mga kumuha. At ang pagtakas o kaya ay free disposal ay hindi requirement. Ibig sabihin, kapag nahuli ka sa parking area o sa loob ng establishment, theft is already consummated. Kapag may intent at control na sa item na kinuha, kumpleto na ang elemento ng theft. Sa kaso nila Valenzuela at Calderon, kontrolado na nila ang detergent boxes. Nahuli man sila bago makaalis sa parking lot ng mall, irrelevant na ito. Consummated na ang theft o nagawa na ang pagnanakaw. Tandaan po natin na sa kasong theft, once may possession at control plus intent, kumpleto na ang krimen. Sa kasong ito, ang petisyon ni Valenzuela na gawing frustrated theft ang kanyang nagawang krimen ay na-denied. Kung gusto mo ng klaro at madaling intindihin na legal explanations, follow at subscribe sa aking channel. Ako po ang inyong partner in understanding the law clearly and simply. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po, ako si Atty. Claribel Lucila.